Exodus chapter 3, verse 1 to 15. Tagalog natin para medyo maganda-ganda. Magandang balita Biblia. Yan. Tuloy-tuloy natin brata. Babasahin ko na. Samantala, habang nagpapastol si Moses sa kawan ng binan niyang si Jethro na pari ng Midian, tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyap ang puno, ngunit hindi nasusunod. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko nga mabuti kung bakit hindi yun natutupok gayong nagliliyap. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyap na punong kahoy. Moses, Moses, ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, uparin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang pinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga taga-Ehiptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hibita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipto. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses, sino po ako para umarap sa Paraon at ilabas sa bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok na ito, sasambay ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po sa oras na ito at sa pagkabasa ninyo sa salita. O Lord God, O Lord, kayo po ang mauna sa aming pag-aaral ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Lord God. Kayo po ang magbigay ng mga revelasyon sa amin. Kayo po ang magbukas ng aming puso at isipan, O Lord God, na sa ganun ay tumimo sa aming kaloob-looban ang mga revelasyon na inyong ihayag para sa amin ngayong lugar. O Lord, may isa pamuhay namin, sana namin ito at may kayo sa aming buhay, Lord. O Lord, maraming salamat po upang may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Sino po nakakilala kay Moses? Kilala natin si Moses? Siya po yung prinsipe. Prinsipe na nanggaling, prinsipe po siya sa Egypt. 40 years po siya tumira sa Egypt. 40 years. At nagkaroon siya gumawa siya nakagawa siya ng kasalanan. Kaya siya ay tumakas papunta sa ilang wilderness, sabi niya doon. Kung makikita natin yung verse chapter 1 hanggang chapter 2, ganun po yung buhay ni Moses. Galing siya sa Ehipto, tumakas siya dahil nakagawa siya ng kasalanan, hinahanap siya ng Pharaon, at siya ay tumakas papunta sa ilang. Then after 40 years,
tinawag siya ni Yahweh. Ito nga yung binasa natin, pero nasa verse 1 track. Tinawag siya ni Yahweh. Sabi doon, kung titignan natin yung buhay niya ni Moses, sigurado, siguradong alam natin. Isa siyang prinsipe, ang kanyang buhay ay nung unang first 4 years niya, maganda, siguro, puro utos lang siya ng utos, siguro, wala siyang, hindi siya naggagawa ng, hindi siya naghugas ng finger at naglalaban ng kanyang lawit, puro utos lang. Kaya, yun po ang buhay niya. Pero nung napatpat siya sa ilang, anong naging buhay niya? Sabi doon, sa verse 1. So, naging pastor siya sa kanya, hindi pa niya kawan niya, kawan ng kanyang tatay. Ibig sabihin, wala siya, kawan ng kanyang piyanan. Ibig sabihin, wala siyang pag-aari. Nung nasa Egypt siya, ayon nga doon sa istorya na si Josepo, sabi nga niya, maaari siya daw yung magpapalit doon sa Paraon. Kaya ibig sabihin, nung nasa Egypt siya, sa kanya yung Egypt. Nung tumakas siya, nasa wilderness siya, wala siyang pag-aari. Kaya pinapastol lang niya yung mga tupa ng kanyang biyanan. Sabi doon. Samantalang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pare ng Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng desierto at nakating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Tingnan nga sa English version dyan para. Yeah. When Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Doon sa kabila, Sinai, no? Doon sa kabila, Horeb. Ganito po kasi yan. Dalawang bundok yan. Ibig sabihin, mountain range yun, bundok yung lugar, pero dalawang bundok yan magkatabi. Yung Sinai na yan, medyo mataas ng konti, mababa ng konti yung Horeb. Kaya yun yan. Magkatabi lang yung bundok na yan. Kung makikita natin, yan yung bundok na binigay din yung utos na 10 Commandments. Yan din yung bundok na yon. Kuminsan ang tawag kasi nila dyan, bundok ng Horeb, kuminsan ang tawag nila bundok ng Sinai kasi magkatabi lang yun, yung bundok na yan. Pero magkaiba po yung bundok na yon. Ikinang ko lang kasi baka sabihin nyo, may conflict doon sa kwan. Yung bundok na yan, binigay yung 10 utos, yung bundok na yan din yung, nung tumakbo si Elijah, kilala natin si Elijah? Yung tumakbo siya kay, doon sa reyna na magpapapatay sa kanya nung pinapatay niya yung mga propeta ni Baal. Diyan po siya pumunta, diyan niya nakita yung laylayan ng Diyos. Kaya ang tawag nila diyan, yung Horeb na yan, Mountain of God. Kaya yan din yun. Yung Sinai, yan ay yung Horeb, yan ang tawag nila diyan, yung Mountain of God. Magkatabi yung bundok na yan. Kaya huwag tayong confused. Verse 2. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na naglilip ang puno at hindi nasusunod. Isa-ingis nga natin po. Habang nagpapastol siya, nakita niya yung kwan. There the angel of the Lord appeared to him in flames. Nagpakita yung anghel ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Alam niyo po, 40 years siyang nagpapastol sa lugar na yan. Sa paligid niyan. Siguro, kaya alam na niya yung lugar na yan. Alam na niya yung pasikot-sikot. Alam niya kung saan kukuha ng tubig. Alam niya kung saan may mga tupa. Alam niya kung pero sa oras na yon, sa time na yon, parang naiba. Sabi niya, may nakita siya. Moses saw that though the bush was on fire,
it did not burn up. Nakakita siya ng puno. Yung bush kasi maliit, medyo mababa lang na puno yan na nagliliyab. Siguro sa panahon natin ngayon, pag nakakita kayo ng punong ganun, pag ano ba, magsusula lang kayo, makita kayo ba? May Christmas tree. Pero hindi po yung Christmas tree kasi nagliliyab. Alam niyo po yung disyerto, sa disyerto, dito kasi hindi sinabi kung araw o madaling araw o umaga, basta naghahanap siya, magpapaskol siya. Maring araw siguro. Nung araw, sa disyerto kasi, pag nagliyab yung isang puno, sa disyerto kasi mainit. Siguro pag nagliyab yung isang puno, siguradong tupok kagad yan. Kaya ito, nagtaka si Moses, bakit siya nagliliyab pero hindi natutupok. Tapos, sa verse 3, may nagsasalita. So Moses, naisip ni Moses, natignan yun. And to see the strange sight, why the bush burned up. Verse 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Moses, Moses. And Moses said, here I am. Doon sa verse 3, sa verse 2, nagpakita yung angel sa kanya. Nakakita siya ng burning bush, ng puno na nag-aapoy. Tapos may nagsasalita. Siguro, naisip niya, nakita niya siguro, may Christmas tree at saka may nilagay na speaker at saka may Bluetooth. Ganun yun, di ba? Sa panahon natin ngayon. Kasi, sa mga kabataan kasi, baka sabihin nila, Christmas tree lang yun, tsaka may speaker na naglagay ng Bluetooth speaker na kaya nagsasalita. Pero nung panahon po na noon, wala pa pong ilaw, wala pa pong kuryente, wala pa Christmas tree, wala pa pong Bluetooth. Kaya yan ay yung anghel ang nagsasalita po niyan. Ano sabi doon? Bakit ko nung nakita ni Moses yun, nakuha yung attention niya. Bakit? Kasi siguro malamang si Moses, ang isip na lang niya yung nung simula nung umalis siya sa Egypt, siguro ang isip na niya talagang itinalaga na lang niya yung isip niya doon sa lugar na yun. Talagang magpapaskol na lang siya. Ano man yung mga ako sa tingin ko dito maring nagpaparamdam sa kanya ang Diyos pero hindi niya pinapansin. Maring ganoon yun. Kaya gumawa ng paraan ang Diyos na magparamdam sa kanya ng kapansin-pansin. Kasi sa buhay din natin kuminsan gano'n yun eh. Kuminsan hindi natin pinapansin ang Diyos. Kung ano lang yung ginagawa natin, sinasabi natin sa ating buhay, ganito na lang talaga ako, wala nang mangyayari sa akin. Pero kuminsan nagpaparamdam sa atin ang Panginoon pero hindi natin pinapansin. Kaya siguro, ganito rin ginawa kay Moses eh. Maring hindi niya pinapansin ang Diyos pero anong nangyari? Nagparamdam sa kanya. Kinuha niya yung attention ni Moses. Kinuha ng Diyos yung attention ni Moses. Nakalagay doon. Sa English version, sabi doon, naisip ni Moses na titignan. Sabi doon, no? In the Lord's, sa verse 3, sabi doon, naisip ni Moses na tumingin. Kaya nakuha ng Diyos yung attention ni Moses. Kaya yun. Tapos nung nakuha ng Diyos yung attention ni Moses, doon niya na tinawag. Sabi doon, Moses sa verse 2. Yan. When the Lord saw, he had gone over to look. Yun na, nung nakuha yung attention ni Moses, he called him. Kaya kumisan, tinatawag po ng Diyos ang ating attention. Kaya, kailangan ng Diyos ang ating attention para tawagin tayo. Ano sabi doon? Moses, Moses. 2 beses. Bakit kaya? Pwede naman yung sabihin, Moses! Moses, Moses. Walang makapagsabi ng eksaktong dahilan kung bakit 2 beses yung tinanong. Pero maraming beses po na ginawa ng ating Panginoon yan na nagtawag siya ng 2 beses. Kung tinawag niya si Abraham, sabi doon, Abraham, Abraham, sabi doon. Yun yung papatay na sana ni Abraham si Isaac. Sabi niya, Abraham, huwag mong pagbubuhatan ng bata. Yun yung time. Tapos, tinawag din niya sino pa? Si Samuel. Nung bata pa lang si Samuel.
Kailan natin si Samuel, yung propeta. Samuel, sabi ni Samuel, bata pala siya, hindi niya alam kung sino yung tumatawag. Kaya tumakbo siya kay Eli. Tinawag din niya si Saul, si Paulo nung una, sabi niya, Paul, sabi niya. Nung tinawag niya si Moses, may ipapagawa siya na extraordinary kasi ilalabas niya yung kwan. Nung tinawag niya si Abraham, pinigilan niya si Abraham na patayin si Isaac. Yung tinawag niya si Saul, para patigilin siya na kasi si Saul noon pinapatay niya yung mga believers para mapigilan yung pagpatay niya sa mga believers. Yung tinawag niya si Samuel, bata pa lang yun. Tinawag niya para maging propeta. Meron pa si Martha. Sabi doon, Martha, bakit ka busy? Ganun yun. Yun. Sino ba yung tinawag niya? Basta, pag tinawag tayo ng Diyos, may sasabihin talaga sa atin. Kaya, makinig po tayo pag tinawag tayo ng Diyos. Iba-ibang pagtawag, dalawang beses na pagtawag sa kanila, pero sa iba-ibang dahilan. Kaya kung minsan pag tinawag tayo ng Diyos, baka sabihin, tinatawag tayo sa ating pangalan, ay may papagawa talaga tayo. Sa atin pa, ng Diyos. So, sumunod na verse, sabi ni Moses, yan, pag tinawag tayo, mag-reply tayo. Nandito po ako, Panginoon. Here I am. Sabi nun. Kahit na nung tignan natin, nung tinawag si Samuel, sabi niya, here I am. Sabi niya, nung tinawag si Paul, sabi niya, here I am, my Lord. Sabi din dito, gano'n yun. Sa verse 5. When the Lord saw that he had, sabi niya, do not come closer. Sabi. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Ito po, no? May burning bush, nagsasalita, tapos pinunta ni Moses, sinabi ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, Moses, lumapit si Moses. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumalapit na si Moses, sabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Bakit? Tanggalin mo ang iyong sandal. Tanggalin mo ang iyong panyapak, sabi doon sa Tagalog, tanggapin mo ang iyong panyapak dahil banal ang kinatatayuan mo. Paano naging banal ang lugar na iyon? Isang disyerto, bundok. Tapos ordinaryong lugar lang yun eh. Paano naging banal? Kasi nandun yung presensya ng ating Panginoon. Tulad ng lugar na ito, tinatawag na banal ito. Itong lugar na praise and worship natin, pinag-upan natin dahil nandito ang presensya ng ating Panginoon. Kaya matatawag natin itong banal. Ano sabi ng pan, ano? Kung tanggalin mo yung panyabak, sabi doon, take off your sandals. Bakit kaya pinapaalis yung sandals ni Moses? Siguro nakaapak ng tae. Maaring ko niya, no, bilang pagrespeto sa lugar na yon, tanggalin yung pansan. Kasi kahit naman kayo, kung pupunta kayo sa isang bahay, di ba? Pupunta kayo sa isang bahay, tinatanggalin niyo ang inyong mga sin. Pagrespeto po yun. Kaya, pag nandun yung presensya ng Panginoon, ire-respeto po natin. Sabi nga kumbaga sa kanil, parang, ang ibig sabihin niya, parang purify. Pag purify ka, maglinis ka, para pag pupunta ka sa isang holy place. Ganun yun. Sabi nga ni Joshua sa kanyang mga tauhan, sabi niya, consecrate yourself. Sabi niya, nung bago sila tumawid sa lupang panahon, consecrate. Yun ay ibig sabihin ng consecrate yourself. Magpakalinis ka, gano'n. Sa consecrate kasi malalim naman yun. Ibig sabihin, magpakabanal ka. Pero ito, parang para maglinis. Dahil ang kinatatayan natin ay holy ground. Kaya kung, halimbawa, pupunta po tayo sa isang lugar na gusto nating maharap ang presensya ng Diyos, magpakalinis po tayo. Ano ibig sabihin nun? Bigyan po tayo ng tawad sa ating Panginoon para tayo ay maging malinis. Yun ang po parang ibig sabihin nun dito. Sa verse 5, sa verse 6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Nung panahon kasi na yun,
Old Testament era, hindi mo pwedeng makita ang mukha ng Panginoon. Sigurado mamamatay ka. At yun ang nakasulat sa Bible. Pero ngayong New Testament, tulad ng napag-aralan natin, nabiyak yung kortina doon sa Holy of Holies, pwede na tayo pumasok doon sa Holy of Holies. Pwede na natin makita ng harapan ng ating Panginoon. Yun ang doon. Kaya sa Old Testament po ito, na tinatakpan nila yung kanilang mukha dahil banal. Hindi, kung makikita natin nung tinanggap ni Moses yung Old Testament, yung Ten Commandments, di ba nabasag? Tapos bumalik ulit si Moses para kinuha yun. Nung bumalik siya, kung babasahan natin yun, yung mukha ni Moses talagang nagliliyab daw. Tinakpan nga ni Moses yun ng panyo eh. Kung titignan natin yung sumunod na dun sa kung yung dun sa Ten Commandments. Kaya, ganun po yung kaluwalhati yung ng ating Panginoon pag sabi nga ng mga tao, mamamatay kami pag narinig namin yung kanyang boses sa mga tao. Sa Exodus din yun. Pero wala yun sa topic natin. Because, ayan, nakita ko. Alam niyo po, ganito po, ito po yung ating Panginoon eh. Nakita ko ang paghihirap ng aking mga tao. I have heard them crying out because of their slave drivers. Alam niyo po yung sa panahon ngayon, pag sinabing Ehipto, yun ay sumisimulo o sumisimulo ng mga kasalanan sa mundo. Yun po yun. Kaya kung ano man yung mga kasalanan sa mundo ngayon, yun ang sa panahon ngayon, ay kinuha nilang Egypto. Kaya sabi nila, huwag kang bumalik sa Egypto. Yung sinasabi nila. Kaya sa panahon ngayon, kasi, ba't ko sinasabi ka no? Yung Bible kasi, sinulat yun noon para sa atin hanggang ngayon din. Sabi doon, narinig ko ang kanilang pag-iyak. Kung tayo ay narinig pala ng Diyos ang ating pag-iyak, pag tayo ay napupunta sa kasalanan, ang ating paghihirap, na because of their slave drivers, ay po yung mga nagpapahirap sa kanila, yung mga bisyo, mga pan. Narinig tayo, I have heard, tatlo yan eh, I have heard, ayan, I have seen. Una, nakikita niya yung ating misery. Ano ba Tagalog ng misery? Pagdudusa. Nakikita niya ang ating pagdudusa, naririnig niya ang ating pag-iyak dahil sa kahirapan. Kasi kung tayo ay talagang hirap na kung isa naiyak dahil narinig ng ating Panginoon at concern siya sa atin. Kaya tatlo po yun ang katangian ng Panginoon dyan na nakikita niya tayo sa ating paghihirap, naririnig niya ang ating pag-cry at concern siya sa ating mga sufferings. Yun po yun. Sa sumunod na verse, so I have come down. Makikita natin So I have come down. Bumaba ang Diyos. Nakita naman natin doon nga sa illustration, doon sa burning bush. So I have come down from the hand of, to rescue them from the hand of the Egyptian. Kung babasahin natin yan, bumaba ang Diyos para i-rescue yung mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian, di ba? Yun. And to bring them up, at para dalhin sila sa lupang pangako. Yan, yan, ito po yun. Yan, the land of the home of the Canaan. Yan, sa sumunod na verse. Verse 9. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Verse 10. Verse 10. So now, go. I am sending you. Ano kaya masasabi ni Moses? Sabi ng Diyos, kaya bumaba ako dahil pupunta ako sa Ehipto at ililigtas yung mga Israelita at dadalhin dito. Ano ibig sabihin nun? Yung Diyos ang gagawa. Pero dito sa verse na to, sabi nun,
Kaya ikaw, Moses, pumunta ka. Akala ni Moses, yung Diyos ang gagawa. Pero hindi pala. Siya pala. Alam niyo po kung minsan sinasabihan tayo ng Diyos na pumunta ka sa lugar. Pumunta ka sa lugar na yon, sabi. Ipapakalat ko ang aking salita sa lugar na yon, sabi ng Panginoon. Pero tayo palang inuutusan. Tayo palang sinasabihan na pumunta. Bakit? Bakit kaya tayo? Bakit kaya si Moses? Si Moses, alam niyo po si Moses, may ikon siya, kahit na Egyptian siya noon, ay tumira siya sa Egypt noon, may ang kanyang puso at saka isipan ay maka-Diyos. Kaya nga niya pinatay kaya nga siya nagtumakas dahil pinatay niya yung Egyptian na nagpapahirap sa mga Israelita eh. Ibig sabihin, malapit siya sa Diyos, maka-Diyos siya, pero hindi niya kilala ang Diyos kasi tinanong pa niya eh. Tayo rin, kumisan, hindi lang kumisan, talagang nasa nature natin yun eh, na tayo ay mabuti, maka-Diyos. Pero kumisan, pag tumira tayo sa isang lugar, si Moses kasi, kaya siya tumira siya sa lugar ng Egypt, kaya doon sa lugar ng kasalanan. Kaya kumisan, pag tumitira tayo sa lugar ng kasalanan, tayo ay nababahiran, ganun yun. Bakit si Moses, sinabi doon, Kasi tumakas nga siya eh. Bakit siya sinabi? Halimbawa, tayo rin, bakit tayo sinasabihan na pumunta doon sa lugar na yun? Kasi galing tayo doon eh. Alam natin yung lugar na yun. Kaya, halimbawa, kung pumunta ka doon sa kapitbahay mo, gano'n, sasabihin ng Panginoon, bakit? Kasi alam natin yung gawain ng ating mga kapitbahay. Pumunta ka doon sa mga kamag-anak mo, alam natin yung ugali nila. Ganun po yung ibig sabihin nun. Kaya, kung inuutosan tayo ng ating Panginoon, hindi po siya gagawa. Bakit ang Diyos kaya hindi na lang nagpadala ng anghel na pumunta doon para sabihin na o kaya gumawa ng kababalaghan. Gumawa din naman siya ng kababalaghan, pero yung kababalaghan na alisin niya talaga yung kanyang mga tao doon sa Egypto, no? Hindi. Bakit? Kasi gusto niya tayo gumawa. Alam niyo po, nakalagay sa ba nakalagay yun? Ilagay ko dito. Sa Ephesians chapter 1 verse 1. Ephesians chapter 1 verse 1 ba? Hebrews chapter 1 verse 1. I think. Second Corinthians chapter 6 verse 1 pala. Sabi doon, ang Diyos kasi, tayo ay gumagawa together with God. Sabi doon. Second Corinthians chapter 6 verse 1. We are working together with God. Kaya, kailangan po natin magtrabaho together with God. Sinabi ko kanina na bakit hindi na lang nagpadala nakalagay pa dyan? Yan. And God's co-workers, as God's co-workers, tayo po ay katrabaho ng ating Panginoon sa 2 Corinthians. Ba't sinabi ko kanina na bakit hindi na lang nagpadala gumawa ng kababalagan? Bakit hindi na lang nagpadala ng anghel? Bakit hindi na lang magpapadala ng anghel doon sa bahay natin, sa kapitbahay natin? Bakit hindi na lang magpadala ng anghel sa mga kamag-anak natin at gumawa ng kababalagan ng Panginoon? Kasi, sabi doon, alam niyo ba yung kwento ni Lazarus at saka yung mayaman? Sabi doon, yung si Lazarus at saka yung mayaman. Sabi ng Diyos, sabi niya, kahit na yung namatay pa, na nabuhay, ay ipapadala ko sa kanila, ay hindi sila maniniwala, sabi ng Panginoon. Alam niyo po yung kwento na yun? Si Lazarus at saka yung mayaman? Sa Luke chapter 16. Sa Luke chapter 16 yun. Luke chapter 16. Yung ang kwento po nun, siguro alam na natin yan, hindi ko nagkikwento. Last verse po yan, bro. Yan, may mayaman at saka mahirap. Yan. He said to them, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Kahit na
gumawa ako ng kababalagan, sabi ng Diyos, hindi pa rin sila maniniwala. Kaya, kailangan po natin tayo ang kumilos dahil tayo ang gagamitin ng Diyos. Tapos nung sumusunod na verse nga dyan, yung at tayo ay co-worker ng ating Panginoon. Kasi, 2 Corinthians 6 verse 1. Yun. Tapos, balik na tayo doon, Brad. Sabi niya, anong ginawa ni Moses noon? Inutusan siya ng Diyos. Yun na yun. Gagawa siya ng dahilan. Parang tayo din eh. Gumagawa tayo ng dahilan pag inutusan tayo. Sabi doon, sino ba ako? Sabi doon. But Moses said to God, bakit ako? Sino ako para pumunta doon? Wala naman akong kalam-alam eh. Sabi doon. Yan, who am I? Sabi doon. Kumisan tinatanong natin, sino ba ako para pumunta doon sa mga kapitbahay ko? Sino ba ako para pumunta sa mga kamag-anak ko? Hindi naman ako pastor. Hindi naman ako, parang ganun yung katwiran natin kuminsan eh. Hindi natin alam yung ating sasabihin. Ganun ang katwiran natin. Kung pag inuutosan tayo ng ating Panginoon. Pero, and God said, I will be with you. Yan sumunod na verse. Ito pong pangako ng Panginoon kasi sa Moses eh. At saka yung pangako din niya sa atin pag inuutosan tayo na humayo. Sabi doon, I will be with you. Sabi doon. Pag humayo, pag inuutosan po tayo ng Panginoon, hindi po tayo iuutosan ng sarili natin. Kasama natin ang Diyos. Tulad nga rin nakalagay sa 2 Corinthians 6 verse 1 na tayo ay co-workers with God. And, ayan, ang sign na ito, and this will be the sign na kayo ay sasamba sa lugar na ito, sabi ng Panginoon. And you shall worship me. Nasa munod na verse, sabi doon, talagang ayaw pa rin ni Moses eh. Bakit sino ba? Sino? Ano ba, tinanong nila kung sino ang nag-utos sa akin? Anong sasabihin ko? Sabi doon, Moses said to God, suppose I go to the Israelite, kung sakaling pupunta ako doon, at tinanong nila kung sino nag-utos sa akin, sino sasabihin ko? Ano sabi doon? The God of your fathers has sent me to you. And they asked me, what is his name? Talagang matindang pag-alala ni Moses. Bakit ayaw niya, talagang ayaw niya pumunta siguro doon. Makikita natin yung sumunod na verse dyan. Talagang ayaw pa rin niya makita. Sabi nga ni Moses, hindi ako makakapunta doon kasi utol ako magsalita. Sabi ni Moses, pero hanggang 15 lang kasi tayo. Kaya yung sumunod na verse dyan, sabi ni Moses, hindi ako makapagsalita sa araw ng Panginoon kasi utal ako magsalita. Sabi niya, hindi ko alam kung talagang nautal si Moses, pero prinsipe siya sa Egypt eh. Ibig sabihin, matatas siya magsalita, di ba? Kaya lang, 40 years din siyang nagkuhan sa ilam. Siguro, nakalimutan na niya yung dila niya na ako. Kaya nautal na siya. Hindi na niya na-practice yung pagsasalita ng English. Kaya, sabi nun, kung tatanong nila kung sino yung nag-utos sa akin, sabihin mo, ano sabi? God said to Moses, yung sabi sa Tagalog kasi hindi ka maintindihan. Kaya sabi doon, I am who I am, sabi doon. Ang ibig sabihin po nito, dapat tayo ay mag-testify na ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos ang nag-utos sa atin. Kailangan mag-testify tayo. We must testify about Jesus. Yun po ang ibig sabihin na kasi kung maghahayo tayo sa isang lugar, sasabihin nila, bakit sino ba yung Diyos mo? Sabihin doon eh. Yung sasabihin natin, about si Jesus Christ, sabi doon, I am who I am, sabi ni bakit kaya ito po yung topic, key verse kasi natin, itong I am who I am. Sa ibang version po yan, nakalagay dyan, Yahweh. Doon sa, wala dyan, Brad. Sa kanyon, sa Hebrew version. Ang sabi ni Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, Yahweh, pili mo bang i-type dyan, Brad, yung YHWH? May tatype ba? Ito po yung sabi ng Diyos sa kay Moses. Ito po yung key verse kasi natin, yung YHWH.
Ang ibig sabihin ng YH, Yahweh. I am who I am. Ito po yung yun po yung interpretation niya sa English, yung I am who I am. Sa sa Hebrew, ang pronunciation nun, Ehye, Asher, Ehye. Sabi doon, ang interpretation doon. Pero ang nakalagay po doon, ang nakalagay po diyan ay YHWH. Yun po yung nakalagay diyan. Ang ibig sabihin nun, ang interpretation nun, I am who I am. Hindi na ganun. Yeah. Ito po, itong consonant, hindi ko alam kung consonant to. Kasi ganito po yung nakalagay sa wala pong exact pronunciation itong word na to. Walang exact pronunciation at yung mga Hebrew, yung mga sa Jewish, hindi nila iniiwasan nilang bigkasin itong word na to dahil napakabanal sa kanila. Pag binigkas nila yung word na yan, parang nilalapastangan nila ang Diyos. Kaya sa Katagalan, Katagalan parang nawala yung pronunciation nito. Ang ginawa ng iba, nilagyan nila ng A dyan at saka E doon nilagyan nila ng A at saka E doon. Kaya ang pronunciation nila naging Yahweh. Pero ang actual na pronunciation kasi niyan, hindi nila mabigkas. Kaya yun. Ito lang ang naging pronunciation niyan, Yahweh. Kaya sa mga Bible, ito ang nasusulat sa mga Yahweh. Pero dahil yung mga Hudyo ay napakabanal sa kanila yung pangalan ng Diyos, ang ginawa nila gumawa sila ng mga generic name ng ating Panginoon tulad ng sa English, ginawa nila pag nagtra-translate sila, pag ginagawa nila yung Lord, kaya yung Adonai, kaya yung sa Greek, Kyrios, sa Latin, Dominus, tapos yung Elohim sa Hebrew, tapos yung El Shaddai sa Latin yata yun sa El Shaddai. Gumawa sila ng generic name. Pero ang talagang sinabi sa Old Testament dito po, hindi nila alam kung paano talaga ibigkas kasi napaka-holy daw. Kaya yun po kaya kung may makikita kayo sa Bible na yung Lord, kaya Yahweh, kaya El Shaddai, Elohim, Adonai, parang generic name lang yun. Pero ang totoong name niya yan po. Bakit sinabi ng Diyos kay Abraham, sabihin mo na, ako ay ako, I am who I am. Bakit? Kasi napakarami pong Diyos sa Egypt na pupunta nila. Kahit na may Diyos ng, kahit ano, pag magbangkita kayo, may Diyos na Ipis, may Diyos na Butike, may Diyos na marami. Yung mga salot na binigay sa kanila, para kontrahin yung kanilang Diyos Ganun yun. Doon sa Nile, kaya ginawang dugo. Dahil may Diyos sila sa Nile River. May Diyos. Basta lahat ng mga salot, yun ay may kanya-kanya Diyos sa Egypt. Kaya kinontra na ng Diyos yun. Maraming Diyos sa Egypt. Kaya ano sabi ng ni Yahweh ng Diyos? Ako'y si ako nga. Walang anong ibig sabihin na ako'y si ako nga. Siya talaga siya talaga. I am who I am. God defined himself to Moses as the eternal, self-existent, and unchanging Creator. Yun po yun. Yun po yung ibig sabihin ng I am who I am. Kaya, wala po.
kaya yun po yung sinabi ng Diyos kay Moses na I am who I am. Dahil gusto niyang laitin o gusto niyang i-down yung mga Diyos sa